Mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang UNTV Hataw Balita. Good morning, Ju. Nabalita mo na ba? O, alin? Bago mag-sona ang Pangulong Duterte, may magandang regalo siya sa mga OFW na nasa Saudi Arabia ng mga stranded. Ano naman yung regalong niya? 500 million pesos na assistance. Assistance pala. Ganong kabilis umaksyon. Oo, last week lang natin binalita yan, di ba? Na maraming mga kababayan natin yung ilang taon na hindi nakakauwi at walang ayos sa pamumunan. Halos mahigit 1 taon na. Oo. Yung iba doon, ha? One week lang na action na agad. Sabi nga doon ng isang parang isang opisyal, ayos pa po natin yan, yung pamamahagi niyan. Sumagot daw si Secretary Bello. Hindi, ang sabi ng Pangulo, ibigay kaagad. Ibigay agad sa mga taong nangangailangan. Yes. And I'm sure maririnig natin yan mamaya no, sa kanyang talumpati. At abangan nyo ang ating magandang at komprehensibong coverage mamaya pong hapon yan. Okay, alas 4:50 na po ng umaga. Magandang umaga pong muli. Ngayon po ay araw na po ng Lunes, 25 ng Hulyo, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio. Narito na ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Unang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte mamaya magiging madamdamin ayon kay Communications Secretary Martin Andanar. Mga militante magsasagawa ng kilos suporta kasabay ng talumpati ng Pangulo. Liberal Party o LP magiging bahagi na ng supermajority sa Kamara. Executive Order para sa implementasyon ng Freedom of Information nilagdaan na ni Pangulong Duterte. Pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections, suportado ng papasok na liderato ng Kongreso. Alok na maging Special Envoy ng Pilipinas sa China, tinanggap na ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. At 500 million peso budget inilaan ng Pangulo para sa mga stranded OFW sa Saudi Arabia. Magiging madamdamin ang unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, posibleng tumagal lamang ng 30 minuto ang talumpati ng Pangulo mamaya. Narito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Sabado na ng gabi nang matapos i-finalize ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang speech para sa kauna-unahang State of the Nation address na gaganapin mamaya sa Batasang Pambansa. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, makabagbag damdamin ng talumpati ng Pangulo na personal nitong binalangkas. The address of the President, personally written by the President, will be a very powerful speech that will awaken the patriot in every Filipino. When I read the speech, ayoko pong exaggerate, pero the first time I read the speech, it made me cry. Aniya, mahigit 10 beses itong inulit-ulit na basahin ng Pangulo upang i-finalize ang kanyang speech. The President wrote the speech and it has gone over and it has been revised
more than 10 times, and the president's always been involved in that. Aabot lamang mahigit 30 minutos ang speech ng Pangulo. Samantala, excited naman ang maraming taga Davao para sa kauna-unahang talumpati sa kalagayan ng bansa ni Pangulong Rodrigo Duterte. At siyempre, una-una po, yayain ko yung mga kaibigan ko, mga kakilala na panoorin po. Alam ko, excited po ang bawat Pilipino na mapakinggan po ang sona ng ating presidente. At alam ko, hindi lang ako, kundi halos lahat, tayong lahat ng mga Pilipino dapat po makinig ng State of the Nation address ng ating presidente. Ug ma-excited ko sa sona ni Duterte, hope tuloy-tuloy ang pagbabago ng ating Pilipinas. Kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa na Mindanao ng tatayo sa batasang pambansa. Handa namang makiisa ang mga kababayan sa Davao at umaasang tuloy-tuloy na pagbabago sa bansa. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Isa sa mga posibleng ihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte mamaya sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang plano ng pamahalaan sa Paris Climate Change Agreement. Narito ang hataw na balita ni Yoshiko Sata. Inaasahang ihahayag mamaya sa unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posisyon ng pamahalaan sa Paris Climate Change Agreement. Una nang ipinahayag ng Pangulo na hindi kikilalanin ng administrasyon ang Paris Agreement na bawasan ng Pilipinas ang greenhouse gases at carbon emissions ng hanggang 70% pagsapit ng 2030. What you are trying to stem is with an agreement na hanggang dito lang kayo, dito lang ka, we maintain the present emission. Oh, that's stupid. I will not honor that. Sabi niya, but you signed the deal. That was not my signature. Somebody else says, not mine. Ayon kay Pangulong Duterte, patungo pa lamang ang Pilipinas sa industrialisasyon, kung kaya't malilimitahan ng kasunduan ang pag-unlad nito. Ngunit handa naman aniya siyang makipag-usap tungkol sa kasunduan kung ikukonsidera ng mga ito ang plano ng kanyang administrasyon para sa pag-unlad ng Pilipinas. Kami dito papunta pa lang sa naabot na ninyo. Mahirap yan kasi yung restriction na ay retreat, re-reviewin pa yan. Hindi naman final. So let us be clear. Give me a clear view of what will happen to the treaty if we decide o the Senate would agree with it, magbibigay sila ng concurrence nila, then bigyan niyo ako clear view anong mangyari. Kasi may plano ako maglagay ng industrial zones everywhere. Ipinahayag naman ng kilalang environmentalist at ngayon Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Gina Lopez ang kanyang suporta sa Pangulo. There's some reason why he said that, but hindi dapat mag-alala ang bansa, ang environmentalist, kasi ang alam ko, ang lagi niyang iniisip, ang nafe-feel, yung kabutihan ng mamamayang Pilipino. Aabangan mamaya ng publiko ang magiging pahayag ni Pangulong Duterte sa talagang posisyon at plano ng pamahalaan kaugnay ng Paris Climate Change Agreement. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue. Taliwas sa mga naging sona ng mga nakalipas na administrasyon, inaasahan na magiging simple ang kasuotan ng mga dadalo sa unang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Isa sa mga inaabangang pagbabago sa panunungkulan ng Pangulong Duterte ang magiging kasuotan ng mga kilalang personalidad na dadalo sa kauna-unahang sona sa ilalim ng kanyang administrasyon. Tila naging kaugalian ng pag-usapan ng sambayanang Pilipino ang pinipiling damit ng mga kongresista sa mga nagdaang sona ng mga naging pangulo ng bansa na kadalasang dinisenyo pa ng mga kilalang fashion designer. Ngunit mamayang hapon, tiniyak ng incoming House Speaker na hindi magiging agaw atensyon ang mga kasuotan ng mga dadalo bagaman may red carpet pa rin para sa mga panauhin. Walang fashion show sa Lunes, walang fashion show. Sa panawagan naman ni Alvarez na magsuot ng simple, may mga ilang kongresista na ang tumugon dito. Si Sibak Party List Representative Sherwin Tugna magsusuot umano ng simpleng barong na gawa sa Bulacan. Habang ang kanyang misis na si Bulacan Mayor Joni Tugna ay magsusuot ng barong pambabae na gawa ni Joe Rubio naman sa Kamuning.
Gawa ng isang Davaoenyo designer Toto Bahala at Eugene Horca ang simpleng barong na susuotin ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate. Ang disenyo nito ay sumisimbolo umano sa panawagan ng kapayapaan. Sina Votas Representative Toby Chanco naman, isusuot ang kanyang 17-year-old pinya barong na gawa ng designer na si Paul Cabral. Ito rin umano ang barong na kanyang ginamit noong nakaraang SONA. Ang bagong kongresistang si 1st District Bulacan Representative Jonathan C. Alvarado naman, lumang barong na puti ang isusuot sa SONA. Ilang beses na rin daw niya itong sinuot sa ilang mga okasyong kanyang sinaluhan. Si Muntinlupa Representative Rufy Biazon naman, isusuot ang barong na hindi umano gawa ng kilalang designer. Maging si Batangas Representative Vilma Santos, magsusuot lang umano ng simpleng blouse at skirt. Costume naman ang isusuot ni Ifugao Representative Teddy Bagilat. Ito rin ang kanyang isinuot noong siya ay manumpa nang muling manalo bilang kongresista. Dagdag pa ni Alvarez, sariling desisyon na ng mga kongresista kung susundin nga nila ang pagsusuot ng simple. Well, bahala ka na, di ba? I mean, kung maging overdress ka doon, I mean, carry mo yan, problema mo yan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Mga kilalang pagkaing Pinoy naman ang ihahain para sa mga bisita na dadalo sa SONA mamaya. Kabilang dito ang Mongo soup with smoked fish at alugbati, fresh lumpiang ubod, empanaditas, pandesal na may kesong puti at penne with taba ng talangkasos. Isinaalang-alang umano nila sa pagpili ng mga kasama sa menu ang mga pagkaing angkop para sa mga panauhin. Ayoko nang pakialaman yung menu, no? So sinabi ko doon sa daughter ko na tumutulong, sabi ko tingnan mo na lang yan lahat, di ba? Ayoko lang na may yung pangpa-high blood. Tapos i-consider nyo rin na may mga hindi kumakain ng baboy, no? Mga Muslims, may mga relihiyon na hindi kumakain ng baboy. So dapat we have to take that into consideration. Samantala, paalala po sa ating mga kasangbahay, walang pasok sa lahat ng antas na mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City. Ito po ay ayon sa abiso na inilabas ng Quezon City Government noong nakaraang linggo. Ang suspensyon ng klase ay may kinalaman po sa idaraos na SONA mamaya. Pinayuhan din ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na dadaan ng Commonwealth Avenue na dumaan sa mga sumusunod na alternatibong ruta. Sa mga pribado at pampublikong sasakyan na galing EDSA, kumanan sa Mindanao Avenue, kanan sa Don Julio Gregorio, diretso sa Republic Avenue kaliwa sa Fairlane o sa Regalado Avenue papunta sa inyong destinasyon o vice versa. Sa mga pribadong sasakyan naman, maaaring dumaan sa Mindanao Avenue, kanan sa Quirino Highway, papunta sa inyong destinasyon at vice versa. Sa mga manggagaling sa Commonwealth Avenue, kumanan sa Dahlia Avenue, kaliwa sa Chestnut, kanan sa Republic Avenue, Don Gregorio Road, Old Sauyo, papunta Mindanao Avenue at vice versa. Pwede rin sa Commonwealth Avenue, kanan sa Regalado Avenue, kanan sa Republic Avenue, Dom Gregorio Road, Old Sauyo Road, papunta Mindanao Avenue at vice versa. Pinaalala naman ng MMDA na hindi po suspendido ang implementasyon ng number coding scheme ngayong araw. Sa halip na kilos protesta, kilos suporta ang isasagawa ng mga militanteng grupo kasabay po ng SONA ng Pangulo mamaya. Narito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Normal na senaryo na tuwing magsasagawa ng State of the Nation address ng mga nagdaang Pangulo ng bansa ang mga kilos protesta. Batuhan, tulakan, sigawan at sari-saring kaguluhan sa labas ng batasang pambansa ang makikita tuwing SONA ng Pangulo. Sa madalas na pagkakataon, isinasara sa mga motorista ang isang bahagi ng Commonwealth Avenue upang ilaan sa mga protester. Subalit, may hangganan ang lugar ng demonstrasyon dahil naglalagay ng barikada ang mga pulis. Isa sa highlight ng protesta ang pagsusunog ng effigy ng nakaupong Pangulo. For the last 15 years, yung effigy ay talagang bahagi na nung tao ng protesta sa SONA. Kasi ito yung parang pinaka-imahen, pinaka-simbolo ng mga maiinit na issue sa taong iyon. No,
Subalit sa taong ito, kakaiba ang mangyayari dahil sa halip na kilos protesta, kilos suporta ang inihanda ng mga militanteng grupo. Hindi siya nakatuon laban sa nakaupong Pangulo dahil nga nakikita naman natin merong pagsisikap itong bagong administrasyon na itaguyod yung makabayan at progresibong interes ng ating mga kababayan. Sa nakalipas na 15 taon, ito ang unang pagkakataon na hindi gumawa ng effigy ang grupong bayan. Kung dati-rati ay mga placards, mga bandila at naglalakihang mga effigy ang pinagkakaabalahan ng mga artist na ito sa tuwing papalapit ang SONA, sa ngayon makikita natin na mga paintings na sumisimbolo sa pag-asa at kahilingan para sa kasalukuyang administrasyon ang pinagkakaabalahan ngayon dito sa main office ng bayan. Walang rally at titingnan namin yung kanyang sasabihin at yung kanyang susunod na SONA, doon namin makikita kung kailangan kami magsimula ng katanungan o rally sa pamamagitan ng kanyang services. Umaasa ang mga militanteng grupo na magkakaroon ng katuparan ang kanilang mga hinaing sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mon Hocson, UNTV News and Rescue. Ihahalal na mamaya ang bagong liderato ng 20 o 2 kapulungan ng Kongreso at kilalanin natin ang susunod na House Speaker na mula sa Mindanao, si Congressman Pantaleon Alvarez. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassie. Pantaleon Bebot Diaz Alvarez ang kasalukuyang kinatawan ng unang distrito ng Davao del Norte. Bago pa pumasok sa politika si Alvarez, siya ay naging Senior Assistant General Manager ng Manila International Airport Authority o MIAA noong 1996. 1998 nang unang mahalal ito bilang kinatawan ng Davao del Norte at naging chairman ng House Committee on Transportation. Nang maging Pangulo si Gloria Macapagal Arroyo, hindi pa man tapos ang kanyang termino bilang kongresista, itinalaga siyang kalihim ng Department of Transportation and Communications o DOTC noong 2001. Dito pinalakas niya ang kampanya ng kagawaran na organisado, kalinisan at seguridad o mas kilala na OX sa DOTC. Pagkatapos ng kanyang termino bilang kalihim, siya ay naging pribadong individual at nitong nakaraang eleksyon muling nahalal bilang kinatawan ng unang distrito ng Davao del Norte at kasalukuyang Secretary General ng PDP Laban. Siya rin ang napili ni President Rodrigo Duterte na maging susunod na House Speaker ng 17th Congress. Never in my wildest dreams na inisip ko to at ginusto ko tong trabahong ito. Gayunman sinabi nito na sa ilalim ng kanyang pamumuno, nais niyang magpasa ng mga batas para matugunan ang kahirapan. Na under my leadership, sana matuunan natin ng pansin yung mga mahihirap nating kababayan. Yung mga tao mismo. No? Sang-ayon din siya na muling buhayin ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Upang sa ganon, yung executive at saka legislative branches ay magkaroon ng coordination kung ano yung kinakailangan tulong na magagawa naman ng legislative department doon sa executive department. Sa pagsisimula ng 17th Congress, mismong si Alvarez rin ang naghain ng mga panukalang batas na prioridad na isabatas ni Pangulong Duterte, gaya ng pagbuhay sa death penalty at panukalang federalism. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa kaugnay na balita, mamaya na rin ihahalal ang bagong liderato ng Senado o mataas na kapulungan ng Kongreso. Alamin po natin kung sino ang posibleng makasungkit ng Senate leadership mula sa hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Inaasahang si Senador Aquilino Coco Pimentel III ang maihahalal na susunod na Senate President ng 17th Congress. Nasa 17 senador na ang nagpakita ng suporta kay Senador Pimentel na sapat upang makuha niya ang Senate presidency. Naniniwala ang mayorya ng mga senador na matututukan ang mga priority legislation ng Duterte administration kung kapartido ang magiging Senate President. Kabilang dito ang death penalty na inihain na ni Senador Vicente Soto III, Panfilo Lacson at Manny Pacquiao. Emergency power na naifile na ni Senators Drilon at JV Ejercito at federalismo naman ni Senador Pimentel.
Ama ni Senator Coco ang taga Cagayan de Oro City na si dating Senador Aquilino Nene Pimentel Jr. na naging Senate President mula 2000 hanggang 2001. Ang kanyang ina ay si Lourdes de la Llana Pimentel. Nagkolehiyo siya sa Ateneo de Manila University College of Arts and Sciences, Bachelor of Science, major in Mathematics. At nag-Bachelor of Laws naman sa University of the Philippines College of Law. Top-notcher sa bar exam si Senador Coco noong 1990 na may grade na 89.95%. Naging commissioner ng National Youth Commission si Pimentel na nag-represent sa Mindanao noong 1995 hanggang 1998. Asawa ni Senator Coco, si dating Binibining Pilipinas Universe 1998, Jewel Lobaton at may dalawa silang anak. 2011 nang maiproklama si Pimentel bilang senador. Ito'y matapos na magbitiw noong 2011 si Senador Juan Miguel Zubiri dahil kwinestyon ni Pimentel ang pagkapanalo nito dahil sa umano'y electoral fraud noong 2007 elections. Muling na-re-elect si Pimentel noong 2013 midterm elections. Kabilang sa mga kumiting pinamumunuan ni Pimentel sa Senado ng 16th Congress ay ang Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, Justice and Human Rights at Blue Ribbon Subcommittee. Chairman din siya ng Select Oversight Committee on the Local Government Code of 1991 at Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System. Upang mabuo ang liderato ng Senado sa 17th Congress, inaasahang makukuha ni Senator Drilon ang posisyon bilang Senate President pro tempore at si Senator Vicente Soto III naman bilang Senate Majority Leader. Matunog naman ang pangalan ni Senador Chis Escudero bilang susunod na Minority Leader. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sa ibang balita, arestado ang 3 miyembro ng pamilya ng mga suspected drug pusher at user sa isinagawang buy-bust operation sa Valenzuela City. May hataw na balita si Reynante Ponte, live. Magandang umaga, Reynante. Yes, good morning, Monica. Hindi na agad nakapanlaban sa mga operatiba ng Station Anti-Illegal Drugs ang 3 miyembro ng pamilya ng mga suspected drug pusher at drug user sa Pinagpala Street, Marola sa Valenzuela City kagabi matapos ang isinagawang buy-bust operation. Kinilala ang mga suspect na umano'y drug pusher na si Raquel Beltran, 47 anyos, at ang kanyang mga anak na mga suspected drug users na sina Ronquel Andy Beltran, 28 anyos, at Renette Zerla, 26 anyos. Hindi naman nakatanggi, Monica, ang mga suspect at umamin na gumagamit at nagtutulak ng illegal na droga. Na-recover sa kanila ang nasa 7 sachet na hininalang shabu at mga marked money na 300 pesos. Ayon kay Police Senior Inspector Milan Naz, team leader ng operation, matagal na nilang minamanmana ng pamilya at nahuli ang mga ito matapos makipagkasundo na bibili ng droga ang kanilang operatiba. Naharap sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Yan ang balita. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Reynante Ponte, live na nag-uulat mula sa Valenzuela City. Sa Valenzuela pa rin, nahuli sa isinagawang buy-bust operation ng isang lalaking umano'y tulak ng ipinagbabawal na gamot kagabi. Narito ang hatong na balita ni Maki Libradilia. Live. Maki, good morning. Good morning, June. Hindi na nakapalag sa otoridad ang isang lalaking hinihinalang tulak ng droga matapos itong mahuli sa isinagawang drug buy-bust operation sa Urrutia Street, Barangay Arcong Bato, Valenzuela City, alas 11:30 kagabi. Kinilala ang suspect na si Anthony Gonzales na umano'y malakas magbenta ng shabu sa Arcong Bato. Ayon kay Kagawad Aaron Andan, kasama sa watchlist ng barangay ang suspect na user at pusher sa lugar. Subalit gate ng suspect, gumagamit lang siya at hindi nagbebenta ng droga. Todo tanggi din ng suspect na sa kanya ang siyam na pakete ng shabu na nakuha ng mga pulis. Na-recover din ng otoridad ang ginamit ng marked money na nagkakahalaga ng 500 piso sa operasyon. Naharap sa kasong possession of illegal drugs ang suspect kaya mananatili muna ito sa Valenzuela headquarters. Yan mo ng latest, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Maki Libradilia.
Sugatan naman ang isang motorcycle rider matapos banggain ng isang van sa EDSA Cubao kaninang madaling araw. May hataw na balita si Jericho Albano, live. Yes, Jericho. Morning, Monica. Hindi halos makagalaw ang driver ng isang motorsiklo matapos ngang maaksidente sa southbound lane ng EDSA Cubao Underpass pasado alas 12 kanina. Duguan ng ulo at iniinda din nito ang posibleng bali sa kaliwang balikat. Kinilalang biktima na si Rafi Sagun, 29 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon, biglang nagmenor ang motorsiklo sa paakyat na bahagi ng underpass kaya agad nabangga ng van ng biktima. Nawala ng kontrol ang driver ng motorsiklo kaya ito sumemplang. Agad naman nakaresponde ang MMDA Rescue sa aksidente. Dinala ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Sasagutin ng driver ng van ang gastusin ng biktima sa ospital. Posible ring maharap ito sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to property. Patuloy naman ang investigasyon ng Quezon City Traffic Sector 4 sa nangyaring aksidente. Yan muna ang ating balita, Monica. Maraming salamat, Jericho Albano, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Para naman po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po o mag-log on sa aming website na www.untvweb.com. At narito na mga dapat abangan sa susunod na paghataw ng mga balita. Biktima ng hit and run sa Tarlac, tinulungan ng UNTV News and Rescue. Executive Order o EO para sa implementasyon ng Freedom of Information, nilagdaan na ni Pangulong Duterte. Liberal Party magiging bahagi na ng supermajority sa Kamara. Pagpapaliban ng barangay at SK elections, suportado ng papasok na liderato ng Kongreso. At pagpapahinto sa ENDO o contractualization, tinatayang matatapos sa 2017. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang lalaki na biktima ng hit and run sa Paniki, Tarlac. Narito ang hataw na balita ni Brian Lacanlale. Nakahandusay pa sa kalsada at hindi makausap ng maayos ang lalaking ito nang datna ng UNTV News and Rescue Team pasado alas 12 ng madaling araw noong Sabado sa Paniki, Tarlac. Kinilala ang biktima na si Efren Miguel, isang security guard at residente ng Santa Ignacia, Tarlac. Agad nilapatan ng grupo ng paunang lunas ang mga sugat sa mukha at mga gasgas sa kamay at paa ng biktima. Ayon sa mga kasamahan ni Efren, galing sila sa isang kasiyahan at pabalik na sila sa planta kung saan sila nagtatrabaho nang biglang mahagip ng isang puting van ang biktima. Hindi naman nakuha ng mga ito ang plate number ng sasakyan dahil madilim sa lugar. Nakakon sa likod niya, nasa likod naman yung van. Hindi namin alam na natumba siya. Nakita mo yung van pero yung plate number namin, yung plate number niya hindi namin nakita kasi madilim nung area yun. Matapos mabigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang biktima, agad na itong dinala sa Rayos Valentin Hospital ng mga rumespondering mga tauhan ng Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking biktima ng pambubugbog sa Iligan City kahapon. Narito ang hataw na balita ni Jun Soriao. And rescue team sa kanilang tahanan ang lalaking biktima ng pambubugbog sa Iligan City kahapon ng hapon. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue si Mang Magdaleno Dayday, 52 taong gulang na taga Purok 7, Barangay Tambakan, Iligan City na nagtamo ng sugat sa kanyang ulo. Ayon sa saksi na si Ginang Dimagnaon, sinuntok si Mang Magdaleno ng kasalubong nitong lasing na lalaki. Pinalo pa sa ulo ng isa pang lalaki at nawala ng malay. Ilang sandali lang ay sinundo na ito ng kanyang anak para iuwi sa bahay at hindi umano niya napansin na may sugat sa ulo ang kanyang ama. Itinanggi naman ng biktima na nakainom siya at ayon pa sa kanya ay adik umano ang lalaking pumalo sa kanya. Matapos lapatan ng paunang lunas, tumanggi namang magpadala sa ospital ang biktima. Jun Soriao, UNTV News and Rescue.
Sa iba pang balita, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang executive order upang maipatupad sa mga ahensya ng pamahalaan ang Freedom of Information o FOI. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. That at 7 p.m. July 23, 2016, in Davao City, on the 25th day of office as President of the Philippines, President Rodi Duterte signed the cornerstone executive order called the Freedom of Information. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order upang maipatupad na sa pamahalaan ang Freedom of Information o FOI. Sakop ng kautusan na ito ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, government-owned or controlled corporations o GOCCs, state universities at colleges. Ang mga lokal na pamahalaan ay hinihikayat naman na sumunod sa naturang kautusan. Sa naturang EO, may karapatan ang lahat ng Pilipino na makakuha ng impormasyon, official at public records at mga dokumentong may kaugnayan sa naging aksyon, transaksyon o desisyon ng pamahalaan. Maliban na lamang kung ito ay lalabag sa saligang batas o mga umiiral na batas. Bibigyan ng 1 buwan ng Department of Justice o DOJ at Office of the Solicitor General upang maghanda ng ulat kung ano ang mga hindi dapat maisama o exempted sa mga impormasyon na ibibigay sa publiko. Pero siniguro po ng opisina ng ating Pangulo, ng Executive Secretary, ng Presidential Legal Counsel at ng inyong lingkod po ng Presidential Communications Office na tuloy-tuloy ang pagbalangkas nitong Freedom of Information Executive Order na nakita nyo na po kanina at kagabi na pirmahan, and you will enjoy this next week. Pinaalalahanan naman ang lahat ng opisyal at empleyado ng ehekutibong sangay ng pamahalaan ng kanilang obligasyon sa pagsusumite ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN base pa rin sa umiiral na batas at alinsunod sa mga probisyon ng Executive Order. Sino man ay maaaring makakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sulat ng kahilingan sa kinauukulang ahensya. Binigyan diin sa Executive Order na walang sisingiling bayad o acceptance fee para sa mga ire-request na impormasyon o dokumento. Kung may pagkakaloob ang kahilingan sa kinukuhang impormasyon, saka lamang maniningil ng bayad para sa gastos para sa pagkuha ng kopya ng mga dokumento o impormasyon. Epektibo ang executive order na ito pagkatapos mailathala sa pahayagan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Lumagda na ng kasunduan ang 20 kongresista ng Liberal Party upang maging bahagi ng supermajority sa Kamara. Narito ang hataw na balita ni Jericho Albano. I'm glad that we finally have an agreement between the LP and PDP Laban because as someone who has been with the PDP Laban since the very start, I have fond memories of our collaboration in 1992. Masaya po yun. I believe that these are two parties with principles and with ideology. So, lumagda na ng kasunduan ng 20 kongresista mula sa Liberal Party bilang pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at para makasama sa tinatawag na supermajority ng PDP Laban sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa kabila ito ng mga napaunang pahayag ng LP na lalahok na lang ito sa minority bloc. Okay naman, I understand. Pero we're happy na finally we have signed the coalition agreement. Ayon kay outgoing Speaker Feliciano Belmonte, naging maingay na sa mga miyembro ng LP ang paglahok sa majority coalition kahit nang hindi pa natatapos ang nakarang sesyon sa Kongreso. More than anything else, it was really the compelling reason that President Duterte actually got such a huge mandate from the people, no? And gusto rin lang tumulong. And then there is also the usual hometown reason na baka kami maiwan dito and so forth, no.
Pinangunahan ni na outgoing House Speaker at LP Vice Chairman Quezon City Representative Feliciano Belmonte, Presumptive Senate President at PDP Laban President Senator Aquilino Coco Pimentel at Presumptive House Speaker at PDP Laban Secretary General Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang pagpirma sa naturang kasunduan. Pangunahing bahagi ng kasunduan ang buong pagsuporta ng LP sa mga legislative agenda ni Pangulong Duterte. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Hindi man nakakuha ng suporta mula sa mga kasama sa OnBank si Commission on Elections Chairman Andres Bautista, pabor naman ang papasok na liderato ng Kongreso sa suhestyon nitong ipagpaliban ang barangay at sangguniang polls at isabay na lamang sa panahong maghahalal na ng mga delegado para sa Constitutional Convention. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Mismong si Presumptive House Speaker Pantaleon Alvarez ay naniniwalang dapat isagawa na lamang ang barangay at sangguniang kabataan elections kasabay ng paghalal ng mga magiging delegado sa Constitutional Convention o CONCON sa susunod na taon. Hindi, kung CONCON yan, mas mainam na sumabay yan sa barangay elections para menos yung gastos. Matatanda ang una ng sinabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista na mas praktikal kung isasabay na lamang ang barangay at SK polls sa halalan sa CONCON delegation dahil makakatipid ang pamahalaan ng 5 hanggang 6 na bilyong piso. Subalit tutol dito si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon habang tikom naman ang ibang miyembro ng COMELEC OnBank sa panukala. Ngunit sinabi ni Bautista nitong nakaraang linggo na nakipag-ugnayan na ang ilang miyembro ng Senado at Kamara sa COMELEC kaugnay sa suwestyon na pagpapaliban ng halalan sa Oktubre. Ayon sa COMELEC, hanggat walang naipapasang-batas ang Kongreso kaugnay sa postponement ng barangay at SK polls, tuloy ang halalan sa October 31. Wala pa naman, pero meron na kaming mga dates. Iniintay nga namin na yung mga komite ay mabuo na at kami mapatawag at pwede namin ibigay nga doon yung mga datos tungkol sa darating halalan. By this date, pagka wala pang pasya or wala pang bagong batas, kami basta patuloy lang ang magiging halalan natin sa Oktubre. Ang CONCON ang babalangkas ng mga ipapasok na amendment sa saligang batas. Samantala ayon kay Alvarez, kailangang higpitan ang kwalifikasyon ng mga ihahalal na miyembro ng CONCON. I think we really have to be strict on this dahil pag hindi naman qualified tapos inelect ng mga tao na delegates ng Constitutional Convention, hindi siya masyado makapag-participate doon sa deliberations, no? Yung input niya hindi masyadong maganda. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinatrabaho na ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagpapahinto sa ENDO o contractualization sa bansa at pinag-aaralan na rin ang pagpapatupad ng National Minimum Wage. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Tiniyak ng Department of Labor and Employment na mahihinto ang pagpapractice ng mga kumpanya sa bansa sa ENDO o contractualization. Sa eksklusibong panayam ng UNTV News and Rescue kay Secretary Bebot Bello sa Saudi Arabia, sinabi nito na sa katapusan ng taon ay target nilang mabawasan ito ng 50% at sa 2017 ay tuluyan na itong mawawala. I met all the regional directors and other officials of DOLE and informed them of this mandate, and I got a commitment from them that by this year end we will reduce the incidence of ENDO and contractualization by 50% and another 50% by next year. Sa pagtaya ng Trade Union Congress of the Philippines, nasa 30 hanggang 35 milyon ang mga obrero na nasa kontraktualisasyon habang nasa 4 na milyon lamang ang mga regular. Naging kalakaran niya sa mga employer ang ENDO sa bansa upang makatipid at makaiwas sa mga bayarin sa mga benepisyo ng mga manggagawa. Regular. Ang nangyayari kasi ngayon ay napakaliit ng mga regular at napakarami ng mga contractual. Baliktad. Suhestyon din ng grupo ng mga manggagawa na mabigyan ng 2,000 pisong subsidy ang mga minimum wage earners at babaan ang kanilang tax upang mapataas ang kanilang take-home pay.
Ayon naman kay Secretary Bello, pinag-aaralan na ito ng pamahalaan maging ang pagkakaroon ng National Minimum Wage. In other words, wala nang ipagkaiba ng sweldo sa probinsya sa sweldo sa Metro Manila. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Tinanggap na ni former President Fidel V. Ramos ang alok ni Pangulong Rodrigo Duterte na maging special envoy ng Pilipinas sa China. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, maganda ang kalagayan ng kalusugan ni FVR kung kaya tinanggap na rin ito ang alok ng Pangulo. Samantala ayon sa dating Pangulo, nararapat munang i-convene ang National Security Council o NSC bago makipag-usap sa China upang maging malinaw ang posisyon ng Pilipinas sa territorial dispute issue, kasunod na rin ang pagpapalabas ng desisyon ng The Hague Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa bansa. Inaasahang pupulungin ng Pangulo ang NSC sa July 27. Ang NSC ay ang principal advisory body para sa koordinasyon, pagpaplano at pagbubuo ng mga polisiya na may kaugnayan sa national security. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga sumusukong drug personalities at mga napapaslang na suspect sa legitimate police operations laban sa droga. Narito ang hatol na balita ni Lea Ilagan. 3 linggo matapos na formal na manungkulan si PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, patuloy na nadadagdagan ang mga sumusukong drug pusher at drug user na umabot na sa 120,039 dahil sa mahigpit na kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng Oplan Tukhang at Double Barrel. Umakyat na rin sa 240 ang namamatay sa mga legitimate drug operations, kabilang ang top drug lord sa Cebu na si Jeffrey Jaguar Diaz at si Meko Tan ng Valenzuela, habang nasa 3,213 naman ang naaresto. Ayon kay Directorate for Operations Police Chief Superintendent Camilo Cascolan, mayroon silang motu proprio investigation sa mga napapatay sa bawat police operation. Our death under investigation, it's under DIDN, no? Yung mga ganyan, yung mga nangyayari, talagang binibigay po namin sa DIDN. We still don't know, kahit po sabihin nila na nakalagay dyan, pusher ako, it has to be investigated by our DIDN. There's no such thing naman as illegitimate po na police operations. So we call it just police operations. Pagmamalaki pa ng PNP, bumaba din ang krimen sa bansa simula July 1. Crime rate has gone down, most especially for robbery and theft. But we will still have to assess in a month's time. Sa Metro Manila, noong second semester ng 2015 o buwan ng July to December, nasa 77 lamang ang daily average. Bumaba ito sa 59 noong first semester ng 2016 o buwan ng Enero hanggang Hunyo, habang nasa 52 lamang ito noong July 1 to 15, 2016, pag-upo ng bagong hepe ng pambansang pulisya. Tama yung sinabi ng ating Chief PNP na bumaba yung ating street crimes. These are all considered street crimes kasi nangyayari sa streets. Ito ang epekto ng ating kampanya laban sa droga because most of the street crimes are related sa illegal drugs. Subalit hindi lamang sa mga user at pusher sa iba't ibang lugar nakatutok ang PNP. Sa katunayan, tuloy-tuloy din ang internal cleansing sa kanilang hanay. 20 pulis na mula sa iba't ibang rehiyon ang inalis sa pwesto at patuloy na iniimbestigahan matapos magpositibo sa shabu. At upang ma-neutralize ang operasyon ng iligal na droga ng mga drug lords na nakakulong sa New Bilibid Prison, 300 elite force ng PNP o Special Action Force ang itinalagang magbantay kapalit ng mga jail guards. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Cramo. Naaresto ang isa na namang miyembro ng Abu Sayyaf Group na hinihinalang sangkot sa ilang insidente ng kidnapping. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Naaresto sa Zamboanga City ang isang miyembro ng Abu Sayyaf Group na hinihinalang sangkot sa pagdurukot sa mga turista sa Sipadan, Malaysia noong 2000. Kinilalang suspect na si Buds Ajam alias Pamadol na may 600,000 pesos na pabuya para sa kanyang pagkakaaresto ayon sa joint order ng Department of National Defense o DND.
Si Pamadol ang pangatlong miyembro ng ASG na naaresto ngayong taon. Itong si Bads Ajam or alias Pamadol or alias Abu Jihad, na-aresto natin siya sa Zamboanga City habang siya ay nag-ooperate ng pedicab sa isang subdivision sa Santa Maria, Zamboanga City. Na-aresto siya sa pagkikipagtulungan natin sa ating kasamahan doon, si IDG-9 at ng Naval Intelligence Security Service as Security Group of Western Mindanao. Ayon sa National Capital Region Criminal Investigation and Detection Group, isa si Pamadol sa mga dumukot sa 10 Malaysian, 9 na European at 2 Pilipino sa Sipadan Island noong 2000. Maging sa kidnapping ng 6 na miyembro ng Jehovah's Witnesses sa Patikul, Sulu noong 2002. Naharap ang suspect sa kasong kidnapping and serious illegal detention. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inako ng Islamic State militants ang responsibilidad sa suicide attack sa Kabul, Afghanistan kahapon na ikinasawi ng mahigit 60 habang 200 naman ang nasugatan. Nangyari ang pag-atake habang nagsasagawa ng demonstrasyon ang mga miyembro ng Shia Hazara minority dahil sa multi-million-dollar power line problem sa bansa. Sa pahayag ng grupo, 2 Islamic State fighters ang nagpasabog sa kanilang sarili sa pamamagitan ng explosive belt. Ang nangyaring pagsabog ang pinakamadugong nangyari sa Kabul mula noong Abril. Umakyat na sa mahigit 100 ang nasawi sa Hebei Province habang 111 naman ang patuloy na pinaghahanap dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha sa lugar. Mahigit 300,000 residente na apektado ng masamang panahon ang inilikas ng mga otoridad. Tinatayang mahigit 16 million yuan o mahigit 112 million pesos ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Sa ngayon ay kasalukuyan namang nagsasagawa ng disaster relief at relocation sa probinsya. Anong maliban mo? So na I come to you. Inuto mo na naman ako eh. Katabad po. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At narito po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. 2 sugatan sa aksidente sa motorsiklo sa Minalin, Pampanga. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Executive order para sa pagpapatupad ng Freedom of Information sa pamahalaan inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. 500 million peso budget para sa mga stranded Filipino overseas workers sa Saudi Arabia. Inilabas na ng pamahalaan. Estudyante na nais makapag-aral sa kolehiyo at isang tindero sa Malolos, Bulacan na nangangailangan ng puhunan, tinulungan ng programang Serbisyong Kasangbahay. Sa ating pong tulong muna bago balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 lalaking sugatan matapos mabangga ng tricycle ang kanilang motorsiklo sa Pampanga kagabi. Narito ang report ni Joshua Antonio. Gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 2 lalaki matapos mabangga ng tricycle ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa MacArthur Highway, Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Agad na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga biktima na kinilalang sina Aaron Dominguez, 21 anyos at Emmanuel Aquino, 23 anyos na pawang mga residente ng San Simon. Ayon sa mga biktima, binabagtas nila ang National Road bandang alas 11 kagabi nang mabangga ang kanilang motorsiklo ng tricycle na nagtangka umanong mag-overtake. Humingi naman ng dispensa ang driver ng tricycle na napag-alamang kaibigan pala ng dalawa. Matapos malapatan ng pangunang lunas sa mga biktima, ay tumanggi na magpadala ang mga ito sa ospital. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order upang maipatupad na sa pamahalaan ang Freedom of Information o FOI. Sakop ng kautusan na ito ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, government-owned or controlled corporations o GOCCs, state universities and colleges,
at mga lokal na pamahalaan ay hinihikayat naman na sumunod sa naturang kautusan. Sa naturang EO, may karapatan ang lahat ng Pilipino na makakuha ng impormasyon, official at public records at mga dokumentong may kaugnayan sa naging aksyon, transaksyon o desisyon ng pamahalaan. Maliban na lamang kung ito ay lalabag sa saligang batas o mga umiiral na batas. At kaugnay po ng balitang yan, kasama po natin ang isa po sa mga FOI advocate, si Attorney Nepo Malaluan. Good morning po, Attorney. Yes, good morning, June and Monica. Apo, nabasa niyo na po ba yung nilalaman po ng EO? Nagkaroon na tayo ng panimulang pagbasa dun sa EO. Ano po yung tingin po ninyo na akmang-akma po doon sa inyong pananaw po, Attorney? Well, we certainly welcome itong executive order na ito. It's a very strong executive order within the limits of what can be promulgated by the president. So I am personally as convener of the Right on Right Now coalition. We are happy with the contents of the executive order. Meron po ba kayong nakitang tingin nyo parang nagkulang o meron pa kayo inaasahan pa na parang hindi nabanggit doon sa EO na yon, Attorney? Well, hindi pa tapos itong executive order na ito dahil with respect to its implementation, for example, yung matter of exceptions ay dinesignate yung Department of Justice at saka Secretary at saka yung Solicitor General to come up with the inventory of exceptions. Lilinawin ko lang na yung pag-come up ng inventory of exceptions ay hindi yan discretionary. It is really some summation of kung ano man yung mga exceptions that are currently existing under the Constitution or existing laws and jurisprudence. Pero kailangang subaybayan yon sapagkat maaring in the summary ay either sumobra ang interpretation of those exceptions. So, isang bahagi yon. Pangalawang bahagi na kailangang tingnan natin ay yung pagtugon ng mga ahensya doon sa for example, they have to promulgate or produce their own Freedom of Information manuals for their respective agencies. So, isa ring bagay na kailangang tingnan ng mabuti yun. Doon po sa mga exemption na sinasabi dito, may mga insights na po ba kayo na pwedeng ano po yung mga bagay na yun, Attorney? Well, kinikilala ng jurisprudence, for example, ang matters like national security, tapos meron ding mga specific laws that include specific confidential information. So, yun ang kailangang masusing tingnan. Sa totoo lang kasi ay the matter of providing limitations to this to the right to information is a responsibility of ng Kongreso. Unfortunately, Congress has failed to discharge that duty for a long time. So, as I mentioned, yung executive ay naka-confine lamang to the execution of existing laws. So therefore, it cannot diminish or add to what are currently provided by law as exceptions. So yun yung titingnan natin. Ngayon po magkakaroon po ng panibagong liderato ang mababang kapulungan ng Kongreso at maging sa Senado po. Ano po ngayon ang inaasahan nyo, Attorney, dito? Well, sana ay ito ay malaking signal to the House of Representatives in particular of the seriousness of the President to really institutionalize transparency and the right to information in government. And I think that if the Congress will be heeding the signal from the President, then dapat siguro ay kasama talaga ito sa priority legislative measures, both to
widen the scope to the other branches of government and to constitutional commissions, at saka para din to tackle areas that the executive would not be able to cover. Okay, so ibig sabihin niya, sir, sa kabuuan talaga, ay sinasabi niyo kanina, ito ay strong executive order ng Pangulo. Masaya kayo dahil sa bagay nito, attorney? Yes, that's correct. Okay, maraming salamat po, Attorney Nepo Malaluan, isa pong FOI advocate. First Family sa isasagawang unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte mamayang hapon. Mula sa Malacanang, may hataw na balita si Nel Maribohok, live. Monica, wala pang kumpirmasyon sa Malacanang kung nakabalik na sa Maynila si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Davao City. Mula pa noong Huwebes ay nasa Mindanao region na si Pangulong Duterte para sa ilang pakikipagpulong at pagbisita sa ilang kampo ng Armed Forces of the Philippines. Sabado at Linggo ay nasa Davao City ang Pangulo para na rin sa pagsasapinal ng kanyang magiging talumpati sa State of the Nation address mamaya. Handa na ang mga miyembro ng First Family mamaya kung saan kinumpirma ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte na dadalo siya sa SONA. I'll be leaving on Monday for the SONA. I will be attending the SONA of the President. Inaasahang darating rin ang asawa ni Pangulong Duterte na si Hanilet Avancena. Wala pa rin kumpirmasyon sa ngayon kung makakadalo ang dalawa pang anak ng Pangulo na sina Davao City Vice Mayor Paulo at si Sebastian. Base sa schedule mula sa Malacanang, 3:30 p.m. inaasahan ang pagdating ni Pangulong Duterte sa Batasang Pambansa. Monica? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribohok, live na nag-uulat mula sa Malacanang. Naghigpit na ng seguridad ang Batasang Pambansa para sa isasagawang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa kamera mula sa hataw na balita ni Grace Casin, live. Grace, kumusta ang seguridad dyan sa iyong area? Yes, magandang umaga sa iyo, Monica. Lahat ng sasakyan na pumapasok dito sa loob ng House of Representatives ay isa-isa yung ina-inspeksyon sa gate pa lamang. At pagpasok dito, lahat naman ng mga papasok sa entrance pa lamang nitong kamera ay masusing ina-inspeksyon ng security ang kanilang dalang mga gamit. Nakapwesto na ang PSG sa palibot ng House of Representatives. Nag-iikot na rin ang mga security kasama ang mga bomb sniffing dog. Papapasukin lamang dito sa loob ng kamera ang may SONA ID. Mamayang alas 8 ng umaga, Monica, ay mayroong breakfast ang mga miyembro ng 17th Congress sa South Wing Annex. Alas 10 ng umaga naman ay magkukonvina ang mababang kapulungan ng Kongreso bilang formal na pagbubukas ng 17th Congress. Dito magbobotohan ang mga miyembro ng Kongreso para sa susunod na magiging House Speaker. Mamaya, inaasahang maglalaban-laban sina Davao del Norte Representative Pantalon Alvarez, Quezon Representative Danilo Suarez at Ifugao Representative Teddy Bagilat. Ang makakakuha ng may pinakamaraming boto ang magiging bagong House Speaker, habang ang sumunod na may pinakamaraming boto naman ay ang magiging Minority Leader. Pagkatapos ng sesyon sa umaga, alas 12 ng tanghali ay sabay-sabay na manananghalian ang mga kongresista kasama ang bagong halal na House Speaker. Alas 3 ng hapon, magsisimula ng magpapasok sa loob ng plenaryo sa lahat ng mga bisita. Isasara ang pinto ng session hall ng 3:30 ng hapon. Kaya naman inaabisuhan ang lahat ng mga dadalo na dapat ay nasa loob na sila ng plenaryo. Makakapasok lamang sa loob ng session hall ng SONA ay ang binigyan ng imbitasyon. Alas 4 ng hapon, magsisimula na ang talumpati ng Pangulo. Pagkatapos ng SONA, Monica, ay unang lalabas ng plenaryo ang presidente, saka lamang papayagang makalabas ang lahat ng bisita. Pagkatapos nito ay magkakaroon naman sila ng cocktails kasama ang senador, ang kongresista, ganun din si Pangulong Rodrigo Duterte sa South Wing lobby ng House of Representatives. Monica,
mamayang alas 12 ng tanghali, mas lalo pang hihigpitan ang seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa. At bawal na ring maglakad mamayang alas 12 ng tanghali kung saan-saan. Kasi ngayon, pwede ka pang maglakad, pwede ka pang pumunta sa South Wing or sa North Wing. Pero pagpatak ng alas 12 mamaya, kung ang ID mo ay North Wing lamang, ay dun ka lamang papayagan at hindi ka na papayagan pang makapunta sa ibang mga lugar dito sa House of Representatives. Dahil sa oras din na yan ay ito turn over na sa PSG ang seguridad sa loob at labas ng Kamara. Monica? Maraming salamat, Grace Casen, live na naguhulat mula sa House of Representatives. Samantala, nakadeploy na rin ang mga tauhan ng National Capital Region Police Office sa Batasan Complex. Sa Quezon City, may hatol na balita si Leia Ilagan live. Good morning, Leia. Good morning sa iyo, June. Bagamat wala ngang namomonitor na banta para sa seguridad, ay inilagay na sa full alert status ng National Capital Region Police Office ang buong pwersa ng mga pulis sa Metro Manila. Ito'y para sa seguridad sa unang zona ni Pangulong Rodrigo Duterte at nagsimula yung full alert status noong Biyernes ng gabi. Subalit June, taliwas na nakagawian o mga nakaraang zona, iilang pulis lamang ang makikita sa Commonwealth Avenue. Tanging mga truck ng MMDA at truck ng basura ang nakaabang sa gilid ng kalsada. At dito sa Batasan Complex, nakadeploy ang maraming pulis. Ito'y dahil papapasukin daw ang mga rallyista hanggang dito sa tinatawag na SB Park. Sa tapat pa lamang ng Corazon Aquino Elementary School ay sarado na itong batasan sa mga motorista at sa kabilang dulo naman ay doon sa kanto patungo ng San Mateo Rizal. Bukas naman sa mga motorista ang kahabaan ng Commonwealth area dahil ayaw umano ni Pangulong Rodrigo Duterte na maapektuhan ang mga motorista ng matinding traffic kung isasara ang bahagi ng Commonwealth Avenue. Ayon kay NCRPO Director Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, nasa 16,000 mga pulis ang kanilang ipinakalat para magbantay, kabilang na dyan ang isang batalyon o nasa may 500 tauhan ng Special Action Force ang elite force ng PNP na siyang mamamahala naman sa Task Force Antabay. Mayroon ding mga sundalo na nakaantabay dito sa may batasan bilang tulong sa mga pulis sa pagpapatupad ng seguridad. Tanging maging ang Mobile Advanced Command Post ng PNP na equip ng maraming CCTV camera ay nandito rin sa bahagi ng South Gate nitong House of Representatives. Mayroon din namang mga ambulansya na nakaantabay sa bawat kanto patungo dito sa Batasan Complex. Sa ngayon June ay wala pa tayong nakikita na mga rallyista dito sa bahagi ng Batasan Complex. At yan muna ang update dito sa Batasan. Leia Ilagan, Zona 2016, kaisa para sa pagbabago. Maraming salamat, Leia Ilagan, nagulat mula sa Quezon City. Nagsimula ng magmarcha ang iba't ibang mga militanteng grupo patungo sa Batasan Complex upang magpakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Mula sa Quezon City, may hatol na balita si Mon Hocson live. Good morning, Le. June, magandang umaga. Good morning kuya at sa ating mga kasambahay. Ngayong oras na ito, kakalagpas lang ng mga militanteng grupo dyan sa may Tandang Sora Commonwealth. Pero ngayon, malapit na kami dyan sa may area ng Ever at sa ngayon, halos 2,000 itong mga militanteng grupo mula sa Southern Tagalog ang nagmamarcha ngayon upang hindi magprotesta, kundi upang magbigay ng suporta sa zona ng Pangulong Duterte ngayong araw. Ang mga nandito ngayon ay mula sa Southern Tagalog at medyo kakaiba ang tema ngayon. Alam mo bakit? Kasi wala tayong nakikitang effigy, yung mga placards, itong mga bandila, ang nakasulat ay puro pagsuporta para sa kasalukuyang administrasyon. Gayun din naman, yung nakaugalian nila na meron silang mga dalang truck na malalaki, meron silang programa, kasama pa rin naman yan ngayong araw. Pero ang naririnig nating sinisigaw nila ngayon ay yung pagsuporta nga dito sa kasalukuyang administrasyon. Ito nagmamarcha ngayon sa Commonwealth ay mula pa lamang yan sa Southern Tagalog, Cavite, Laguna at iba pang lugar dyan. Pero iba pang yung grupo mamayang hapon, mas marami pa yung dadating. At ang maganda dito, medyo hindi ka makakita ng parang yung reaksyon nila na galit sila
lahat sila masasaya at ang sinisigaw nila ay yung pagbabago nga na ina-expect nila na gagawin ni Pangulong Duterte. Mapansin mo, meron ding mga taga-MMDA kasi medyo sinakop na nila yung 1, 2, 3, 4, 5 lane. 5 lane dito sa Commonwealth at yung para sa mga sasakyan ay mga 3 lane na lamang. Kaya medyo traffic na, no? Pinapayuhan natin ating mga kabayan na kung ayaw nilang maipit sa traffic, iwasan nila itong bahagi na ito ng Commonwealth Avenue. Ayan, Jun, siguro yan muna yung ating masasabi mula dito sa may Commonwealth at mamaya abangan pa natin kung ano-ano pang iba mga programa na gagawin nila mamaya. So yan muna latest, Mon Hocson para sa SONA 2016, kaisa para sa pagbabago. Jun. Maraming salamat, Mon Hocson, nagulat mula sa Commonwealth. Samantala, nakahanda na ang Senado sa pagbubukas ng sesyon ng 17th Congress ngayong araw. Inaasahan naman mabibigyang linaw ang magiging papel ng sasama sa majority group. Mula sa Senado, may hataw na balita si Brian De Paz, live. Yes, Brian. Yes, Monica, magandang umaga. Mahigpit na rin ang ipinatutupad na seguridad dito sa Senado bilang bahagi ng preparasyon sa pagbubukas ng sesyon ng 17th Congress. Magkakaroon ng flag raising ceremony ang mga empleyado ng Senado ngayong alas 8 ng umaga. Mahigpit rin ang pag-inspeksyon sa mga pumapasok sa loob ng gusali ng Senado. Ngayong araw inaasahan ang reorganization gaya ng paghahalal sa Senate President pro tempore, Majority at Minority Leader, Sergeant at Arms at Senate Secretary. Ayon kay Senador Coco Pimentel, hindi pa maisa sa pinal ngayong araw ang committee chairmanships. Inaasahan rin na mabibigyang linaw ngayon ang magiging papel ng mga nasa majority group. Malalaman din ngayong araw kung sino-sino ang formal na kasama dito at gayon din naman yung madadagdag pa sa mayorya mula sa kasalukuyang 18 senador. Gayon din naman ang mga mapupunta pa sa minority group. Matapos ang eleksyon ng mga bagong opisyal ng Senado, magkakaroon ng concurrent resolution ng Kongreso na layuning bumuo ng joint committee mula sa lower house at Senado na siyang magno-notify sa Pangulong Rodrigo Duterte na ang Kongreso ay nag-convene na at nakahanda ng pakinggan ang SONA ngayong araw. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Brian De Paz, live na nag-uulat mula sa Senado. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray! Morning, June. Good morning, Kuya Dayan, sa ating mga kasambahay. Uulanin ba ang unang SONA ng Presidente? May tsansa, June, dahil na-observe natin sa mga nagdaang araw, mas malaki ang tsansa ng mga pag-ulan pagdating ng hapon o kaya ay gabi. So, ayon sa pag-asa, yung area ng Quezon City, yung ilang lugar sa Metro Manila, possible na magkaroon tayo ng mga pag-ulan. Di ba pwedeng pigilan mo ng isang planeta dyan ng, ng pag-ulan? Pwede. Anong oras daw, sabi ni Monica? Yeah, yung time ng SONA, maaaring merong mga pag-ulan tayong ma-experience doon. Kaya lang, pag thunderstorms naman, ay hindi naman ganun katagal ang posibleng iulan ito. Okay, sige Ray, ibigay mo na ang kabuang lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong pinaka-distansya nito pong low pressure area ay nasa 195 kilometers sa may kanluran po yan ng Dagupan City sa Pangasinan. Sa ngayon po ang forecast ng pag-asa, yan po sa may area po ng Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng rain showers and thunderstorms dahil na sa may area po ng Central Luzon at yung pong area po ng Mimaropoy, Mindoro, Marinduque, Romblon hanggang sa may area po ng Palawan. Sa Isgal sa Quezon City, maaari po pumalo sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Tuguegarao 35, Baguio 50 to 25 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Ang area po ng Visayas, Baga maulap hanggang sa maulap na papamurin at magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na yung area po ng Bohol at yung ibang lugar sa may Central Visayas. Sa Iloilo po, maaaring pumalo sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature, 33 sa Metro Cebu at Tacloban City hanggang 32 degrees Celsius. Ang area naman po ng Mindanao ay makakaranas din po dyan ng makulimlim na lagay ng panahon at ang area po ng Zamboanga Peninsula, Davao Region at Caraga
dyan po ang mas malaki ang chance na magkaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Ilang lugar po sa Mindanao makakaranas naman ng magandang lagay ng panahon. Cagayan de Oro City, maaari po pumalo sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, kaya hindi sa may airport sa Zamboanga City. Pero sa Metro Davao hanggang 34 degrees Celsius. Ang atin pong sunrise, 5:37 a.m. Atin naman pong sunset, 6:27 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula naman po umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat mula sa ating UNTV Weather Center. Silipin naman natin ngayon ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Sa mga bumabaybay po sa may bandang Baclaran Coastal, yung nakita niyo po sa inyong left screen, yan po ay sa bandang Heritage going to Coastal. Ay, okay pa po ang biyahe dyan, moderate pa lang po. Yan naman pong sa bandang kanan po ninyo, Coastal going to Heritage ay napakasarap mag-drive. Next po tayo, ang ano po ba yan? Commonwealth Avenue tayo. Commonwealth, doon sa pinagdadausan po ng SONA. Going to Litex po ay light ang daloy po ng mga sasakyan. Ang inyo po naman pong nasa right screen ay pang COA, papunta pong Batasan. Ayan po ay moderate na po ang daloy ng mga sasakyan. Punta naman tayo sa EDSA Bagong Baryo. Ang northbound po ay light ang traffic. At ang southbound naman po ay yung pong nasa inyong right screen ay light pa rin po. Sa Quiapo area naman po tayo. Kaya po going to Quezon Avenue ay napaka-light pa rin po ng daloy ng mga sasakyan dyan. At ang Quiapo naman po, yung nasa inyong left screen, going to Taft Avenue, walang magiging problema sa araw ng SONA ng Pangulong Duterte. EDSA Guadalupe, left screen, going po yan sa Ayala, Buendia to Ayala. Yan, may bigat na po ang daloy dyan ng mga sasakyan. Dahil alam niyo naman po sa gantong oras, pag mga pa-southbound. Ang right screen naman po, going to Bonnie Crossing, northbound po yan ay walang problema, moderate po yan ang daloy ng mga sasakyan. Isang magandang balita po ang hatid ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa kanyang pagbisita sa mga stranded overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. 500 milyong piso ang agad na inilabas ng pamahalaan upang ibigay na agarang tulong para sa kanila. Narito ang hataw na balita ni Eugene Bardoquillo. 3 araw lang ang binigay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa OWA upang agad na maibigay sa mga stranded Filipino workers sa Saudi Arabia ang 500 milyong pesong ayuda sa kanila at sa kanilang pamilya. 20,000 para sa inyo, financial assistance, at 6,000 para sa mga may bahay nyo, mapamilya nyo na naiwan sa Pilipinas. Ngayon kung gusto nyo, yung buong 26,000, doon lahat sa Pilipinas, bigay, hindi mabuti. Pero kung gusto nyo, dito ang 20, doon ang 6,000, okay din. Nasa inyo ang desisyon. Ito ang agad na tugon ng pamahalaan matapos na personal na mabisita ni Secretary Bello ang ating mga kababayan dito at malaman ang kanilang totoong sitwasyon. Tumakbo na ako dito dahil napakalaki po ang problema natin dito. It is a crisis situation. Napakalaking problema po sa ating mga kababayan. Nakakaawa po sila, no? Oh. And they have been in that situation for the past isang taon na sila dyan. Inatasan na ni Secretary Bello ang embahada at ang Polo Office sa Riyadh na asikasuhin at agad kumplituhin ang listahan ng lahat ng OFWs na magiging beneficiary ng financial assistance sa buong Saudi Arabia. Aminado naman si Secretary Bello na hindi magiging madali ang proseso ng pagpapauwi, paghahabol sa mga unpaid wages at end of service benefits ng may 11,000 stranded na OFW sa bansa. Pero alam mo, it's not an easy problem, ha? And we are not going to have to solve this. We cannot solve this sa madaling panahon. Mahabang problema to, mahabang solusyon dito. Nangako si Secretary Bello na muling babalik sa Saudi Arabia pagkatapos ng SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Eugene Bardoquillo,
UNTV News and Rescue, Riyadh, Saudi Arabia. Ikinagalak ng Russia ang desisyon ng International Olympic Committee o IOC na huwag patawan na blanket ban ng mga atletang kakatawan sa bansa sa nalalapit na Rio Olympics. Ayon sa IOC, iniiwan na nito ang pagdedesisyon sa hindi pagpapahintulot makapaglaro ang mga atleta sa bawat individual Russian sports sa kani-kaniyang relevant international federations. Magugunitang ipinanawagan ng World Anti-Doping Agency o WADA ang ban kasunod ng paglalabas ng Independent McLaren Investigation Report na naglalahad umano na may sapat na ebidensya na mayroong talamak na state-sponsored doping ang mga Russian athletes noong 2014 Winter Olympics sa Sochi. Samantala, nagpapasalamat naman si Russian Sports Minister Vitaly Mutko sa desisyong ito ng IOC. Isang estudyante ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay. Samantala, napagkalooban naman ng bagong bisikleta at puhunan ang isang tendero sa Malolos, Bulacan na matagal na niyang munting pangarap. Narito ang report ni Jun Suriao. Isa si John Paul Macalindong, 18 taong gulang, sa mga lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Hiling niya na mabigyan ng educational assistance dahil hindi na kaya ng kanyang mga magulang na mapag-aral pa siya sa kolehiyo. Nais ni John na makapasok sa La Verdad Christian College Caloocan, ngunit hindi na siya umabot sa registration para sa entrance examination. Paano natin pwedeng matulungan si John? Sabi ko nga sa kanya kanina, makapag-take siya ng entrance examination on October para dun sa second semester, pwede natin siya ma-accommodate. Ba yun? John? Okay. Kasi dito, ano ka naman, libre ka naman sa lahat. Mag-aaral ka lang mabuti. Meron ka pang meal na libre, di ba? Ay, alam niyo, bukod po doon sa mga napapanood nyo dito sa Serbisyong Kasangbahay, isa pa po sa ating naipaglilingkod, yung ating mga pinagkakalooban ng kanilang munting pangarap. Isa na rito si Mang Charlie, residente ng Malolos, Bulacan, na mahigit isang dekada nang nagtitinda gamit ang kanyang lumang bisikleta. Linggo-linggo ay may binabayarang 3,000 pisong utang si Mang Charlie. At dahil ayaw niyang masira sa kanyang mga pinagkakautangan, itinatabi niya agad ang halagang pambayad mula sa kanyang kinikita na nasa 3 hanggang 500 piso lamang. Ang matitira dito ang pagkakasahin niyang panggastos sa kanyang pamilya. At ganito po yung buhay namin, kaya po kami nakapagpatuloy sa aming buhay na mayroon pong kapayapaan dahil umaasa po ako sa Panginoon Diyos na siya po laging nandiyan dyan, na nakabantay, umaasa kami sa awa at tulong niya. Basta huwag po kaming gagawa ng masama, hindi naman niya kami pababayaan awa at tulong ng Diyos. Sa tulong ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon ay naipagkaloob ang munting pangarap ni Mang Charlie na magkaroon ng bagong bisikleta at puhunan para sa kanyang maliit na negosyo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Saka po, pangalawa sa kay Kuya Daniel sa Billy. Para sa Diyos ang kapurihan po. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Para sa iba pang, ano yun? Nakakawa yung mama na nagsisikap para wag lang siyang gumawa ng masama, mas maganda na yun magsikap sa buhay. Yun, parang ang medyo naluha ka kanina nung pinapanood. Nakakaiyak talaga. Oh, pero hindi, alam mo, totoo yan, Juno. Nakaka-inspire yung mga ganyan mga tao na parang hindi nila kailangan mag-resort. Kasi yung iba dinadahilan dahil sa kahirapan, nagre-resort sila sa mga masasamang gawain. Pero ito, it's a testament, patunay na kaya mo. Basta gumawa ka lang, magsikap ka, gumawa ka lang mabuti, kaya mo Hindi mo kailangan mag-resort. Kinukuha niya yung tiwala ng taong pinagkakautangan niya. Tama. Talaga inuunang mabayaran yon kahit na magtipid sila ng konti sa kakainin nila, okay lang sa kanya basta makabayad sa utang at makapagpatuloy siya. At saka maganda sa sinabi niya, 'di ba? Talagang inilalaan namin lahat na naniniwala kami na basta hindi sila gagawa nga ng masama at magsisikap sila, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yun ang maganda ro. Nakaka-inspire talaga. At para sa iba pang mahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayon po ng Lunes, July 25, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.